Ilan naman sa mga nasasakupan ng lalawigan ay ang Aguinaldo, Alfonso, Lista, Asipulo, Banawe, Hingyon, Hungduan, Tiangan, Lagawe, Lamot, Mayuyaw at Tinok. Majority pa rin ng populasyon ng lalawigan ay binubuo ng native Ifugaos. Di maikakailang napakayaman ng grupong ito. Kilala lang natin sila sa kanilang rice terraces, pero may marami pa palang yaman pagdating sa kanilang kultura. Sa musika ay mayroon silang inaawit sa tuwing nagtatrabaho sa bukid. Ang pinaka-notable ay ang hudhud na nakabilang pa sa UNESCO Intangible Cultural Heritage. Nakilala rin sila sa kanilang wood carvings. Isa rito ay ang bulol na nagpapakita ng taong nakaupo. Minsan may hawak ng ball, ginagamit kasi ito bilang tagaprotekta sa kanilang ani. Meron din silang punamhan na ginagamit sa kanilang pagdadasal at duyo na kadalasang ginagamit lalagyan ng pagkain. Kagaya ng mga karatig grupo, ang mga Ifugao ay nagpa-practice ng polytheism o ang paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa, at animism o ang paniniwala na ang spirituality ay di lang matatagpuan sa tao kundi pati sa kalikasan. Isa sa religious practice dito ay ang baki na pinamumunuan ng mumbaki o priest ng mga Ifugao. Mula sa pagdililop, paglalala, paghahabi at pagpapalumuti sa katawan hanggang sa kanilang mga awit, sayaw at panitikan, ang kulturang Ifugao ay tunay na nagpapatingkad na matagal na makulay na kabuang kulturang Pilipino. Ang kasaysayan ng Ifugao ay puno ng mga kwento ng pagtutulungan, pagkamalikhain at pagkakaisa na patunay sa kanilang pagiging pangunahing bahagi ng kultura ng Pilipinas. Maraming teorya ang pinagmulan ng pangalan ng probinsya. Ang isa ay galing daw ito sa salitang Ipugo o from the hill. Pwede rin daw itong nagmula sa Ipugao kung saan ang Pugao ay cosmic earth. At huli, pwede rin ang Ipugo o grain o butil ng bigas na pinaniniwala ang biyaya galing ng kanilang Diyos na si Matungulan. Ito ay ayon sa libro na Ifugao World ni Mariano Dumiao.